Mga kabumbo, makakausap po natin ang nagsisilbing kinatawan, representative ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Magandang araw ho sa inyo, Kong, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Magandang umaga, maraming salamat sa pagtawag. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News, Kong. Una ho siguro sa mga itatanong ho natin ay tungkol ho dito sa take ho ninyo, dun sa nauna nga hong pagkamatay nitong si Undersecretary Cabral. Ano mga nakita ho nating mga take ho dito, Kong, mula ho doon sa mga circumstances leading doon sa kanyang pagkamatay, Kong? Well, tapos na po yung investigasyon ng kapulisan, no? So talaga pong gusto nila ipakita doon na wala pong foul play at kahit yung pong mga kapamilya ni UC Cabral, tinatanggap po ito pong kinasapitan po ni UC Cabral po nito. So tingin ko, dapat pabayaan na po natin ganun yun. Pero kailangan natin linawin na tuloy pa rin po yung mga investigasyon. Kahit matay na po siya. Kasi siyempre, kung may mahanap pa po tayong mga dokumento na siya ho yung may kustodiya at may makakapagbigay patunay dito sa mga bagay po na ito, di siyempre, tuloy pa rin po yung pagsisiyasat po natin. Okay. Kung balikan ko yung pagdaluho niya noong Setyembre, mga unang linggo po ng Setyembre doon sa komite ho ninyo, ano pong nalaman ho ninyo doon sa time na yon, kung saan ay idinadawit po itong si Undersecretary Cabral sa flood control scandal? May mga sumunod pa po bang mga communication sa inyo after po nung kanyang naunang pagdalo, Kong? Well, wala po, no? Ang pinaka-mayor naman po na testimonya po nung panahon po na yan sa House Infrastructure Committee ay wala po iba kundi yung pong paglilinaw niya doon sa 51 billion insertion ni Congressman Paulo Duterte noong pong 2019 to 2022. No? So, actually, medyo hirap pa po siyang i-admit, no? Nung pong pagdinig po na yun, yung pong 51 billion, pero siya kinonfront po siya kasi na kanya pong admission doon sa isa pong article na meron pong ganong actual na numero nung pong panahon po na yan si Congressman Paulo Duterte. Pero other than that, Kong, personal communications, halimbawa may inilapit ng mga dokumento sa inyo kaugnay po ng kanyang admission, wala na po? Wala, hindi naman ho gawain po ng komite na nagkakaroon po ng mga personal na komunikasyon sa mga resource persons. No? So, ibig sabihin ko, ano ho yung linatag sa official proceedings, yun lang po yung ginagamit po namin sa mga pagdinig. Okay. Bombo Ever, with your questions? Alright, Kang. Hinggil nga naman po dito sa inilabas po na impormasyon ni Congressman Liviste na sa kanya daw po yung ilan pong mahalaga na files ni dating Undersecretary Cabral. Ano po yung take niyo po dito, Kong? Considering na kayo rin po ay nagsilbi po na chair ng committee na nag-imbestiga po dito sa flood control scandal. Alam po niyo, dapat noong September pa ho pala linabas ni Congressman Liviste yan. Sabi niya, September 4, binigay sa kanya ni Undersecretary Cabral po yung listahan po ng supposedly may mga insertions. Paano natin ngayon malalaman kung authentic ba o hindi? Yung pong sinasabi ho niya listahan, kung meron ho siyang more than 3 months na sa kustodiya ho niya yung dokumentong ito, pero never niya ho disclose sa publiko. No? So, I think mahirap po yun nagsasalita siya na merong mga dokumento si UC Cabral. Ngayong wala na ho si UC Cabral. No? So, tingin ko, well, pwede pa rin ho niyang ilabas yung listahan na meron po siya. Pero in terms of magagamit pa ho ba natin ito sa isang future proceedings, hindi ko sigurado kung magagamit pa ho natin. Kasi nga, wala na hong pwedeng tao na pwedeng mag-authenticate ng bagay nito unless yung pong mga ibang mga tauhan po ni Undersecretary Cabral meron din pong previous access dito po sa dokumento pong ito. Just to follow up po, kung kayo po yung tatanungin, dapat po ba na ilabas na po ito agad o kailangan po yung approval coming from Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na according naman din po kay Congressman Liviste ay ipapaubayan na daw po niya sa DPWH yung paglalabas nga po nitong naturang files? Hindi. Walang pumipigil kay Congressman Liviste. Walang time-bound, walang person-bound na pwede mo nga makapigil po sa kung sino mang kongresista makapaglabas po ng listahan. Ang sinasabi nga namin, actually, dapat as soon as binigay sa kanya ni UC Cabral ito, noong September 4, 2025, katulad ng sabi niya,
linabas na lang ho sa publiko ito para malaman ho natin yung katotohanan sa likod po. Ang problema natin, pagka naglabas si Congressman Leviste, kung anong mga listahan, ngayon, napatay na si Yusek Cabral, paano natin malalaman ngayon kung authentic pong dokumento ito at hindi na ho niya pinalitan. Ito pong laban na ito, lalo tigit, ang kaisa-isang tao siguro na makakapagpatuloy ng authenticity po ng listahan ay wala pang iba kundi si Yusek Cabral na patay na. Di ba? So, very problematic po yung fact na hindi ho niya linabas yung listahan mula na umpisa. Alright. Since yung connected nga po itong si dating Undersecretary Cabral dun po sa issue ng flood control scandal at tinutukoy po siya ni na Engineer Bryce Hernandez, Henry Alcantara at Undersecretary Bernardo na link po sa ilang politiko, can the government still pursue po yung freeze order laban sa kanya po mga ari-arian kahit hindi na po niya maidepensa po yung kanyang sarili ko? Hindi, magayon ho, ang estado ho talaga niyan. Siyempre, yung pong usapin ho ng criminal aspect po ng mga problema kung kinakaharap niya, tapos na ho yun. No? Pero siyempre, wala akong pumipigil pagka ho ba ipakita yung pong ill-gotten wealth, no? Sa kanya pong estate, yung kanya pong mga naiwang pag-aari, tingin ko pwede pa rin itong habulin ng gobyerno. Ito pong mga pag-aari pong ito. Right, Bombo Jen. Okay. Kung just to follow up doon sa mga files na yun, sa inyo pong experience bilang isang abogado, nababanggit ka ninyo kanina na wala nang mag-authenticate doon sa kanyang mga files na ipinasa kay Congressman Leviste. Pero kung gagamitin po iyon na bilang ebidensya doon ho sa mga napangalanan po doon, kasi sabi ni Congressman Leviste, marami daw yung mga napangalanan doon hindi lang po congressman kundi mga senador at iba pang mga individual. So kung gagamitin po iyon bilang halimbawa ebidensya sa pag-uusig po doon sa mga napangalanan, ano to, magpupulso kaya sa case? Kong? Ang very important sa documentary authentication Hindi ba? Ang problema ko, nasa hawak na ni Congressman Leviste mula September, yung pong dokumento na yan, hindi niya yung linabas. And yung tanging pwede mag-authenticate yan, patay na. Ngayon. Hindi ba? So, kumbaga, sige, pwede niya, walang problema na ilabas niya po yung dokumento na yan. Pero siyempre, kailangan maghanap ng tao na talagang nakakita, tumulong kay Yusek Cabral doon sa pag-create nito pong document na po ito. No? So, siyempre, talagang, sa totoo lang, the burden is really on Congressman Leviste. Bakit kayo lang siya nagsasalita when in fact, yung po tingin ko, tanging pwede makapagbigay patunay, totoo po yung dokumentong yan, ay patay na po ngayon. This early, pwede nating sabihin sayang yung mga dokumento kung sa ganyang mga anggulo. Anyway, one last question na lang kung sa part ko. May mga referral na po ang Independent Commission for Infrastructure doon sa Office of the Ombudsman para sa filing of cases. Since ilang beses din po ninyong naimbestigahan po itong flood control scandal, anong mga take ninyo dito? Assessment of course doon sa referral ng Office of the Ombudsman, considering na marami din pong nailabas ang Kamara de Representantes noon ng mga bagong impormasyon, like yung 51 billion pesos under sa distrito ni Congressman Pulong. Well, may problema doon po sa mga naunang findings ng ICI, particular doon sa mga naisalang po nila sa kanila pong mga pagdinig. Pero may problema tayo doon sa pagsali ng ICI doon sa joint referral sa mga kongresista na never pong sumalang sa ICI. So, kumbaga, problema ko yun. Kasi parang magkakaroon po ng due process concerns po yun na mag-refer po tayo ng pagkakaso sa ilang mga personalidad, particular itong mga tinatawag ng mga congressman contractors na never ho nga naisalang sa proceedings. Diyan po sa ICI. So, tignan natin kung paano ho nila gagamutin ito. Pero yun nga, syempre, meron na sa referral ng pagkakaso. Pero hindi ko malaman ngayon kung hindi nila naisalang, ano ho yung magiging batayan nila para magkaroon actually ng joint referral with the DPWH. So, tignan pa ho natin in the next couple of weeks kung paano po yung mangyari doon. Wait and see. Bombo Ever, with your additional questions? Alright. Kung madagdag ko lamang po ito kasi kahapon pumutok po itong balita ng pagpanaw po ni Congressman Acop. Ano po yung plano po ngayon ng Kamara de Representantes? Magdaraos po ba ng necrological service para po sa late congressman po? Well, malamang ho, magkakaroon po ng necrological service po yung House, Kasi siyempre, isa naman ho sa mga talagang ginagalang na mga kinatawan po, si Congressman Acop. At siyempre,
At talaga naman pong malaki po yung inambag niya eh. No? Dito po sa marami pong laban na dinaluhan po ng Kamara, particular ito pong 19th Congress Quad Committee. Ang binabanggit nga ho ng lahat ng mga biyendo ng kasalukuyang Quad Committee ay ipagpapatuloy ho namin. Ito pong sinimulang laban para sa hustisya, para sa katotohanan nung kanya pong naunang grupo sa 19th Congress Quad Committee. Alright. Okay. Sige. Kong, thank you for joining us. Maisingit ko lang din siguro kasi si Congressman Acop ay nakilala lalo ho doon sa may Quadcom ho dati nung 19th Congress. Any plans ho para ho buhayin yung Quadcom 2, Kong? Meron na ho ba? Buhay yung Quadcom 2 So isa ho yan sa maunang mga ito na yung mga joint committees, no? Kasabay po nung mga katulad namin itong committee sa Infracom, no? So buhay yun. Yung actual na pagdidigdala po yung mga inaantay po natin. So, within the next year, magkakaroon na po ng mapagdinig po yung Quadcom 2. So, initial na po yung sa Infracom na pinangunahan po ninyo? Yun na yung initial ibang committee yan. Ibang joint committee yan. No? So, yung Quadcom, nung nakaraan, binuhay na ho yun ng July. Yung mga pagdinig na lang po yung kailangan po schedule para po dito. Kailan ho kaya? Next year na, kung sakali? Next year na ho yan kasi siyempre huling linggo na ngayon. Okay. Kong, thank you for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat-ingat po kayo. Merry Christmas, Kong. Maraming salamat. Merry Christmas. Thank you, Kong. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kaugnay po sila mag-usapin. Pangunahin na po dito yung naunang pagkamatay nitong si Undersecretary Catalina Cabral. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.